Ang mahiwagang bibi. Sa isang tahimik na bayan malapit sa lawa ng Malinaw, nakatira si Aling Ludi, isang mabait na babae na nag-aalaga ng mga itik. Araw-araw niyang inaalagaan ang kanyang mga alaga, pero may isang bibi na kakaiba sa lahat. Siya ay si Bituin, isang maliit na itik na may gintong balahibo at kumikinang na mga mata. Hindi pangkaraniwan si Bituin. Sa tuwing sasapit ang gabi at tumatama ang liwanag ng buwan sa lawa, nagkakaroon siya ng mahiwagang kapangyarihan, nakapagsasalita siya at kayang lumipad sa himpapawid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang ibang mga itik, may narinig si Bituin na humihingi ng tulong mula sa kagubatan. Sumilip siya at nakita ang isang batang nawawala. Ito ay si Miguel, isang bata mula sa kabilang baryo. Kawawa naman si Miguel, sabi ni Bituin. Kailangan ko siyang tulungan. Lumipad si Bituin papunta kay Miguel. Huwag kang matakot, sabi niya. Ako si Bituin, at tutulungan kitang makauwi. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Isang nagsasalitang itik. Ngumiti si Bituin. Oo. Pero sikreto natin ito, ha? Ginabayan ni Bituin si Miguel pabalik sa baryo, dumaan sila sa madilim na kagubatan at tumawid sa ilog gamit ang kanyang mahiwagang sinag ng buwan. Nang makarating sila sa bahay ng bata, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Salamat, Bituin. Ikaw ang aking bayani. Simula noon, tuwing may nangangailangan ng tulong sa bayan, may mahiwagang kwento silang naririnig, tungkol sa isang maliit na bibi na may gintong balahibo, lumilipad sa liwanag ng buwan, at tumutulong sa mga nangangailangan. At kahit si Aling Ludi, minsan ay nagtataka. Bakit kaya palaging gising si Bituin tuwing umaga, pero parang may lihim na misyon sa gabi? Ngunit walang nagsasalita, dahil ang mahiwagang bibi ay sikreto ng buong bayan. Abangan ang part 2 ng kwento.